Ah, Good morning po sa inyong lahat. At ganoon pa rin ang ating gagawin. Patuloy tayong maggagawa ng mga pagtuturo. At ngayon ang ating gagawin ay garter pa rin. Back garter pa rin. Inulit-ulit ko ito para meron akong maraming mga videos patungkol sa pagkabit ng garter o paggawa ng wristband na back garter siya. Para kung may maghahanap, makikita kaagad itong ah, aking ibinabahaging back garter operation. So, ang ating unang gagawin kaagad ngayon, di tayo magpatumpik-tumpik, ay ating susukatan itong ating back na panel. So, ang ating paraan sa ating paggagawa ng back garter ay ganito. Ayan. Buhat ito sa gilid na to, lalagpas lang tayo ng mga half inch. Diyan sa gitna. Lalagpas lang tayo ng mga half inch. At dito, sakto tayo. So, ito yung tandaan. At atin itong lagyan ng guhit para meron tayong makita mamaya pag atin na siyang hinihila. Dahil atin itong tatahian na huwag putulin. Kumbaga, dire-diretso ang ating paggawa nito. Huwag putulin yan. Yan. Saka na natin ito putulin kapag na pasadahan natin na pakiring na siya. So, una natin gagawin ay aking palitan ng pressure foot itong aking makina. Tayo? Half foot tayo kasi gigiliran natin yung gilid ng garter para hindi siya mahagip. Hindi siya masama sa pagtahi. Para nasa loob mismo, kulong yung ating garter sa ating tahi. So, ganun ang ating gagawin. Papalitan muna natin siya ng half na foot. Kalahati lang. Pagkatapos ito, kasi ito, ordinary foot na, pang pasada lang talaga. Panahi lang. Ito, pang garter din lang ito, pang zipper, ginagawa ng half foot. So, dito tayo, meron tayong guhit, diyan lang atin susundan para sa ating pagkabit ng garter. Yan. Meron tayong allowance dito na mga mahigit 1/4, mga 3/8 ito. 3/8, mga 3/8. Yan. Ano natin dyan? Yan ang pakain natin. So, atin ang umpisahan. Ang ating gagawin, tulak lang natin pababa yan. Medyo kumbaga, isilin lang natin na sigurado na nakapagbigay tayo ng allowance dito. Laging mga 3/8 para yung ating pakain ay permanente din. Para yung ating wristband na garter, yung linagay natin, palaman natin garter sa ilalim ay hindi siya mahagip. So, pisil-pisil lang tayo. Tansyahin natin na hindi naman siya maipit. Yan, walang ipit yan. So, ganon din dito. Nawawala tayong ipit para hindi tayo mabala sa ating paggagawa ng business. Yan. Pinipisil-pisil ko lang yan. Para siya, makasigurado ako. Gaya po hipo ba, masimas lang. Ating imasin kung wala bang, hindi ba na siya naipit. Eh, pag naipit, taas tayo. Medyo maabala tayo sa ating trabaho. Meron na ating titingnan kung di ba siya naipit. Subukan nating hilahin. Pag kumulubot lahat hanggang dulo, ibig sabihin walang ipit. Yan. Ito parang meron. Merong kaunti. So, merong kaunti dito. Naipit ng kaunti. So, ito yung ating balikan. So,
kasama ito sa trabaho na meron tayong sablay paunti-unti. May kapiranggot na ipit. Ayan, wala na. Okay. Sanahan natin uli para sigurado tayo na wala na siya. Sanahan natin, dahan lang tayo. Pag naipit pa uli yan, kalas tayo uli. Ayan. Wala na siya. Sumobra yung hila ko na paikli. Lahin natin ulit dito sa kabila. Yan itong mga trabaho na itong ganitong pagkakamali ay kasama yan. So, yan tayo mag-iingat. So, natapos na natin, nagiliran na natin siya. Ibalik na natin itong ating ordinary foot para magpasada na tayo. Yan. So, atin na siyang hihilahin dito para, napasama pa tahi. Ato, nahagip yung gilid ng ano natin, yung laylayan ng ating tinatahi. So, tayo ulit. Yan. Atin na lang, giliran na lang. Hilahin na lang natin para hindi siya, hilahin na lang natin. So, tsansyahin na lang natin, hindi siya hagip. Maikli lang naman. Mga half inch lang. Yan. Nahagip ang dulo ng ating tinatahi. So, dahil meron akong mga error, nakita nyo na ang mga pagkukulang. So, doon tayo mag-iingat. Yan. Kasi hindi nakalaylay. Kailangan ilaylay natin. So, yun. Hilahilain natin ito para atin na siyang i-lock. Ito na siyang tahian. Yan siya. Yan o. Atin lang siyang itulak pataas para sigurado tayo na busog yung ating wristband. Yung ating garter. Pagkatapos mapasadahan natin pang ganyan, linisin lang natin. Salisin natin itong mga labis. Yan. Hilahin natin. Pagkatapos nating mahila, ang nakarating natin dito sa kabilang sukat natin, saka natin siya tahiyain dito sa kabila din naman. Yan. Atin siyang ihimas-himasin. Lahin natin para sigurado tayo na tahi natin ng mabuti. Busog yung ating busog yung ating ginagawang garter. Yan o. Ayan ang ating sukat. Saka natin putulin pag atin na siyang napasadahan. Napapakiring na natin. Papasadahan muna natin. Linisin ko lang kasi para hindi dadami yung mga sumusubra ba. Ito kasi bisting ito ng pocket bag. Tanggalin ko na para hindi siya yan o. Papasada tayo ng half inch. Unang-una, pasada tayo ng half inch. Yan. Tansado naman natin yung mga half inch, lapad ng half inch. So, ganyan na tayo. Yan. Dalang-dalangan natin na kaunti. Ilagay natin sa number 3 yung ating adjust.
dahan-dahang tahi ang dulo. Yan. Alisin na natin itong ating magnet guide. Kaya hindi natin sa baba na. Hatiin na lang natin yung natira dyan. 1 inch din yan eh. So, para maganda yung ating hati siya. Sa gitna na lang natin pinatagahan. So, natapos na yung ating pagkabit ng paggawa ng back garter. Back garter lang ito eh. Yan. So, kita ko na sa inyo yung ating garter yan. Ganyan ako magkabit o maggawa ng back garter. Yan, ganyan siya. Kitang-kita natin ano. Yan. Yan na siya, forma natin. Pang-estudyante kasi ito na pantalon. Uniform ito ng eskwelahan. Tanggalin natin yung bisting. Inisa natin. Yan. Yan. Yan ang resulta ng ating ginagawa na back garter. So, tuloy muna tayo sa paggawa ng wristband sa front. Tuloy-tuloy tayo para ito may na tayo, may guhit na tayo. Ang ating lapad, ang lapad ng ating wristband ay 1 wala pang 1 and 1 and 3/8. So yung ating sinukat dito ay 1 and 3/4. So mas malapad ng konti dito para pagpasada natin merong mga mahigit 1/4 sa ilalim na lalabas. Huwag naman masyadong laparan yung sa sobra kasi medyo hindi rin malinis tingnan pag sobrang lapad. Mga 1/4, 3/8, mga ganun kalapad lang. Sa akin maliit lang ito. Kita natin mamaya ito pagka na So ito yung pang left o pang right. Ito yung sa left. So lagay tayo ng wristband. Yung aking lalagyan ng wristband ay tapos na rin itong front na na-assemble na rin. So nakakabitan na natin na siya ng wristband. Yan. Itong ating half inch ang distansya mula sa gilid paglagay natin ng puti para malambot pag atin ang pinagsama itong front and back. So, yan. Hanggang sa may guhit lang tayo. Huwag tayong bumaba para hindi tayo lalagpas. Yan. Huwag lang idikit masyado para hindi siya matigas pag ating binaliktad. Hindi siya mahirap. Yan. Pag binaliktad mo pa ganyan, lapat na lapat siya. Yan. Kasi pagka nadikit siya, dikit sa gilid, dikit sa puti. Pag ganun mo, nabukol dito. Yan. Ito yung ating Tapos, yan natin. Putulan natin ito. Unang-una, guhitan muna natin para diyan natin ikabit ang ating hook. Yan natin i-align ang ating hook. Yan. Align natin ating hook. Yan. So, putulan natin. Pagkira tayo ng mga half inch. Yan ang hook natin. So, yung pagkabit natin ng hook ay align lang lamang natin dito sa may guhit natin. Kasi sa zipper yan nakatapat. Sa zipper siya. Yan. Lagyan natin ng puti. Ang ipit, makapal dito. Rubinize ito para pag
So, magilid-tagilid yung ating hook, pwede natin siyang hawin para i-align natin sa zipper. So, yan. Ito ang ating pang baluktot ng tinik. Tulan lamang natin. Ganyan na lang ang natira, oh. Saka natin pasadahan. Hindi ako mapakali pag may nakita akong ambalang sa tatahian ko. Dumi siya, tingnan ko eh. Nagbibigay dumi sa akin trabaho. Kaya yan, pinuputol ko talaga pag may nakita ako. Yan. Ganyan. Ganyan na natin. Panuwirin mo lang kung paano ko ginagawa. Yan. Nag-babysting ko to para hindi siya luluwag. Pagpasada ko mamaya sa likod ay yan. Siya? Hapit siya, hapit. Kumbaga, busog na busog yung ating paggawa ng wristband. Handaan tayo dito kasi ito ako madalas maputulan ng karayom. Kasi itong aking makina hindi masyadong lumalaban sa pagdating dyan sa makapal-kapal. Kaya kinakamay-kamay ko. Ayan o. Basta panoorin mo lang yung ko. Ayan. So, kaya natin nilagyan ng puti sa ilalim para pag katulad nito hindi siya straight tumatabingi. Atin siyang hawiin. Tapos pagkahawi natin sabay tahian natin dito. Pag natahian natin ito dito, hindi na yan aalis siya, lagi na yan siyang diretso. Kasi naipit na yung puti na siyang pinagkabitan nitong natin, hook natin. Ayan nakalay na siya. Ayan, ganyan. Yun ang layunin nun o purpose ng paglagay ng puti na ating sinapian siya. So, linisin lamang natin ito. Ayan, pagkatapos ng ganyan. Ayan. Sa kabila na naman tayo. Sa kabila na naman tayo. Isa naman. Ito, ganito, half inch pa rin ang distansya niyan. So, ganyan lang tayo maggawa. At lagi lang tandaan kung ano ang nakikita ninyo sa yung ginagaya, yun lang din ang susundan ninyo para baga ang itinuturo ko ay para naman sa ikagaganda ng ating trabaho. Hindi ako nagtuturo ng basta-basta lang na walang tulong sa ating ginagawa. Ang tulong nito ay makapagbigay ng medyo magandang kalidad. Kasi ito, maninipis siya dito pagkaganyan. Pag pinagsama na natin yung front and back, manipis na siya. So, ngayon, lagyan natin ng hook. Sa ating paglagay ng hook, lagi ko rin itong inuulit-ulit. Sarado muna yan dyan. Pag nasarado na yan dyan, ito, buklatin lang ito. Tapos, yung pinaka kanto ng ating hook, yan yung pinaka kanto, ito. Diyan natin itututok ang ating
guhit ng ating tuldok ng ating karayom kasi diyan tayo maglalagay ng hook. Katulad niya, no? Ayan, ganyan. Diyan siya. Yan. Yan natin ilalagay ang ating hook. Alayin siya sa zipper para maganda. Ang zipper nito, pagka ganito, naiingatan pati na hindi basta-basta agad masisira. Lagyan na natin ng kabaak. Sa mga Batanggenyo pa, kabaak. Ito yung kabaak niya. Tapos, ganun na natin. Tiklop natin pa ganyan. Tapos, tahiin na natin dito. Ilupi lang natin ang paganyan para hindi siya titikwas kasi maiipit yan mamaya pag nakaganyan, naiipit yan eh. Kasi pag idiretso lang natin parang naranasan ko na kasi marami na parang lumalabas. Pero pagka ganito, katulad niya, no, kaipit siya. Hindi siya lalabas. Yan, no. Baka nakatago siya. Yung dulo nun. Yung dulo niya nakatago. Hindi siya nalabas. Kaya ginaganyan ko, tinitiklop ko kasama sa paglupi. Kung saka natin pasadahan. Ito. Yan. Ingat din ako dito kasi makapal. Pero sa ibang mga makina na hindi siya lagutin o putol, lagi nagpapatid ng karayom. Alam mo ang problema kahit harurutin mo yan dyan. Sa akin lang kasi, iniingatan ko dahil pagdating dyan sa makapal-kapal, sumisimplang itong karayom ko. Madalas ako napupulan. Talagang hindi siya komportable pagdating sa mga ganyan. Lagi ako nalalagutan kaya nag-iingat ako. Kasi mahal din ang karayom. Yan. So, ganito lang kasimple ang paraan sa ating pagkakabit o paggagawa ng wristband. At yan na, natapos na tayo sa ating wristband ng front. Ayan o. Yan naman. O, kita naman ninyo siguro na sakto yung ating yan, maganda o. Tapat na tapat, di ba? So, kailangan talaga pag nagkabit ng hook, guhitan mo talaga, tuldukan mo yung pinakakanto. Yung ito, yung kanto nito. Ito, itong dulong-dulo ito. Dito ka magtuldok at dito mo rin ikakagat. Baba ka lang ng kahit mga 1/8. Baba ka lang ng kahit mga 1/8. Siguradong sapul na sapul yun. Yan o. Kita mo yung ating wristband o. Yung ating yan, di ba? Yan. Yan, pinapakita ko ng maigi yan. At dinidetalye ko para sa mga baguhan pa, masanay na silang gumawa ng ganon na insaktuhan. Para pag nasanay sila, mayroon na naman silang ibang makitang mga pamamaraan. So, dadami yung pamamaraan at makapagpamili ka. Pagka-dissenting tao, meron kang ibang technique. Sa mga pang-estudyante, meron kang technique. Karaniwan basta maganda yung marami kang mga paraan na natutunan. So, itong paraan ko, ito isa sa mga ibabahagi ko sa aking mga kapwa mananahi, lalo na sa mga baguhan pang natutong mga manahi. So, nawa, itong aking binabahagi ay kapupulutan o kakukuhaan ninyo ng maraming aral sa iyong pag-aaral ng pananahi. So, ito na. Atin na siyang pagsamasamahin para tulad na sinasabi ko, manipis lang ito dahil hindi nga nakarating sa dulo yung makapal na turbinayos na ating ikinakabit. So, ito na. Pakita ko na sa inyo ang kabuuhan
ang ating pagkabit ng garter. Back garter natin, operasyon natin ng back garter. So, half inch ang ating pakain. So, yan. Pagkakabitin ko muna, pagsamasamahin ko muna yan dyan para sigurado ako na pag pasada ako mamaya, hindi na ako magtutulak, maghihila. Kasi nakakabit na siya dito. Baga naka-steady na siya. Sigurado na yun dyan. Yan. Yan. So, ito na yung ating ito na yung ating kabuuhan sa pagkabit ng garter. So, sa paggawa ng back garter operation. Ayan. Yan na siya. So, pasadahan ko muna dito sa baba para makita ninyo. Yan. Ganito pala ang aking ginagawa. Makita ninyo. Kaya pala, pagdating dito, kita ko na kung may dapat akong ipapasok o hindi, dapat akong hihila o hindi. Dahil nakatahi na sa taas. Kumbaga, kitang-kita mo na kung alin dito ang maluwag, ibabaw ba, yung front panel ba o yung back panel. Pero ito, parehas sila. Saktuhan lang. So, wala tayong hilahin, wala tayong kakarga. Di normal lang ang ating pagpapasada. Yan. Yan o. Wala namang walang depekto. Yan. Ito lang. So, yan. So, ganun din dito sa kabila. Ikot na ako. Para buo na tayo. Yan. Ito, tingnan na natin na naman, hilahin natin kung wala bang maluwag. Ayan. Wala, parehas. So, tuloy-tuloy tayo. So, hindi ko na ipakita ang kabuuhan. Pati pa dito, naka-inseam. Yan, ikot na yan, papunta ron, inseam na yan. Ang pinaka-highlight lamang sa ating ginagawang pagtuturo ay yung kung paano buuhin itong back garter. So, nakita nyo na simula sa paggawa ko ng back garter, sa paggawa ko ng front wristband. So, nakita na ninyo kung paano ko ikinabit, paano ko pinagsama. So, nawa ito'y makuhaan din ninyo ng paraan pag kayo na ang gagawa katulad ng itong aking ginagawa. So, para sa lahat ng mga nanonood sa aking channel, sa aking pagbabahagi ng patungkol sa pananahi, maraming salamat sa inyo. Pero bago kayo magtapos sa inyong panonood, bago kayo magsara, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay hinihiling ko pong paki-subscribe lamang po. Dahil malaking tulong po ninyo ito sa akin, ang inyong pag-subscribe sa akin channel. Ay yung lahat ng mga tumatangkilik, baguhan o mga datihang mananahi,
Marami pong salamat.